Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo. At manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWWD Facebook page. Ito ang DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, alam mo ba na ang DWWD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWWD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at nakatune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS-AFP, maraming salamat po sa inyo. Ito ang DWWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWWD AFP Radio, boses ng Kawal Pilipino. Magandang Martes, mga kamanggagawa, isa na namang episode ng Dole sa AFP Radio, ang ating pagsasaluhan ngayong umaga. Ako po ang inyong lingkod, Carla San Diego Malabanan. Ako naman po si Team Laderas. Samahan niyo kaming talakayin ang mga napapanahong balita at impormasyon tungkol sa paggawa at empleo sa ating bansa. Shout out po muna sa ating mga kamanggagawang tagapakinig ng Armed Forces Radio, Radio Channel, DWWD 1134 kHz. Mapapanood nyo rin kami via live stream sa AFP Radio DWWD at Department of Labor and Employment official Facebook page. I-like, mag-comment at i-share nyo na ang ating episode para mas marami pang kamanggagawa at namumuhunan ang maabot ng ating program. Ayan, magandang mga kamanggagawa. Good morning, Sir Team. Ayan, good morning po sa ating mga tagapakinig sa radyo, pati na rin po sa ating mga kasama online. So, bukod po sa pagtutulong ng tamang pasahod para sa ating mga kamanggagawa, isa din sa layunin ng Department of Labor and Employment na siguraduhin produktibo ang mga oportunidad para sa ating mga kamanggagawa. Ang ating National Wages and Productivity Commission ang nangunguna
Pagdating sa pagpapatupad ng mga polisiya at programang naglalayong pataasin ang productivity level ng ating mga micro, small, and medium enterprises dito sa ating bansa. Tama yan, Ma'am Carla. At dahil dito sa DOLE, naniniwala tayong malaki ang kontribusyon pati na rin ang benepisyo ng ating mga kamanggagawa sa pagtataguyod ng productivity sa kanilang mga lugar paggawa. Kaya naman, kada 2 taon, Sir Team, nagkakaroon tayo nitong tinatawag natin na Productivity Olympics at sa pangunguna yan ng ating National Wages and Productivity Commission or NWPC. Yang patimpalak na yan, yung Productivity Olympics na yan, ay naglalayong kilalanin yung mga best productivity processes ng ating mga MSMEs, mga best practices nila para mapanatili na produktibo yung kanilang mga companies, pati na rin yung mga kamanggagawa nating mga empleyado nila. Kaugnay nga yan, Ma'am Carla, sa darating ngang October 19, ngayong Huwebes na yan, gaganapin muli ang National Productivity Olympics. Ang detalye ng patimpalak na yan, ang pag-uusapan natin maya-maya lamang kasama si National Wages and Productivity Commission Executive Director Maria Criselda C. Bago yan, good news muna tayo. Mahigit 200,000 na halaga ng dalawang monetary claims sa lalawigan ng Quirino agarang naayos dahil sa Senate. Matagumpay na pinadali ng DOLE ang pag-aayos sa isang kaso na idinulog ng 2 security guard sa tanggapan ng kagawaran sa Region 2, lalawigan ng Quirino. Ito ay sa pamamagitan ng Single Entry Assistance Desk Officer o SHADO at Provincial Director ng DOLE Quirino Field Office na si Geraldine Labayani na namahala sa pag-aayos ng kaso kung saan nagawa nitong pagbayari ng employer ng naturang mga security guard ng kabuuang halaga na 231,466.67 pesos na worth ng money claim bilang kanilang separation pay, prorated 13th month pay at refund para sa kanilang cash bond. Nag-ugat ang reklamo ng 2 security guard nang nawala ng mga ito ng posting sa loob ng 6 na buwan na nagresulta sa iba't ibang issue tungkol sa money claims mula sa isang security agency na ang tanggapan ay nasa lungsod ng Makati sa Metro Manila. Agad namang nagpasimula ng conciliation mediation process si Single Entry Assistance Desk Officer at Provincial Director Labayani na nagbigay ng pagkakataon sa parehong panig na humantong sa isang kasunduan at katanggap-tanggap na resolusyon. Pinalakas ni Provincial Director Labayani ang bukas at mabungang talakayan sa pagitan ng 2 security guard at ng kanilang employer sa nangyaring proseso ng conciliation mediation. Recording stopped. Siguro din itong nabigyan ang magkabilang panig ng pagkakataong ipahayag ang kani-kanilang mga layunin para sa isang patas na pag-aayos. Kaya matapos ang 2 paghaharap ay nagkasundo ang magkabilang panig at pumayag ang employer na magbigay ng karampatang kompensasyon sa 2 security guard kung saan ang isa ay binayaran ng kabuuang halaga na 118,815 habang ang isa naman ay nakatanggap ng 112,651.67 pesos na kumakatawan sa kanilang mga monetary claims. Ang nabanggit na halaga ay inilabas sa pamamagitan ng tseke noong ika-27 ng Setyembre ngayong taon mula sa DOLE Quirino Field Office. Ang interbensyon ng programang SENA ng DOLE ay nagpapakita ng pagtataguyod ng DOLE sa proteksyon at sa karapatan ng mga manggagawa sa pamamagitan ng mabilis, walang kinikilingan, hindi magastos, pinaka-importante, at accessible settlement procedure hinggil sa issue o reklamo na nagmula sa relasyon ng mga manggagawa at kanilang employer upang maiwasan itong mauwi sa isang full-blown labor dispute. Mula sa probinsya ng Quirino, good news naman tayo mula sa CAPS. Mangingisdang naapektuhan ng red tide ang kabuhayan, tinulungan ng DOLE Region 2.
upang ipakita ang mandato nito na makapagbigay ng emergency employment sa panahon ng kalamidad. Kagyat na tumugon ang DOLE Regional Office 6 sa epekto ng red tide na tumama sa kabuhayan ng mga mangingisda sa lalawigan ng Capiz. Ang malawakang pagkalat ng red tide sa karagatan sa lalawigan ng Capiz at mga bayan nito ay nagdulot ng biglaang epekto sa kabuhayan ng mahihinang sektor na nakasalalay sa pangingisda at shellfish farming ang ikinabubuhay. Ang helping hands ng DOLE ay nagpaabot ng kabuuang 3,024,000 pesos na tupad assistance sa 672 mangingisda mula nang magpositibo sa red tide ang mga apektadong lugar. Ang bayan ng Pilar ang may pinakamaraming apektadong manggagawa na nasa 270 na sinundan ng Rojas City na may 254. Sa mga bayan naman ng Pontevedra ay may 57, sa Pian 45, Panay 25, Ibisan 17, at 4 sa bayan ng Pangulong Rojas. Sa pamamagitan ng direktiba ni Regional Director Sixto T. Rodriguez Jr., mahigpit na sinubaybayan ng DOLE Region 6 Capiz Field Office ang mga apektadong lugar at inatasan ang dagliang pamamahagi ng tulong dito. Ang bawat benepisyaryo ay tumanggap ng 4,500 piso na sahod para sa 10 araw na paglilinis at paghahalaman sa kani-kanilang komunidad. Bukod sa sahod, binigyan din ang mga benepisyaryo ng personal protective equipment at itinala rin sila sa GSIS Group Personal Accident Insurance. Ang tulong na ipinaabot sa mga mangingisda, ayon kay R.D. Rodriguez, ay naglalayong pag-aanin kahit papaano ang kanilang alalahanin sa pananalapi at upang maisan ang hirapan dulot ng red tide sa Capiz. Good news naman tayo mula sa Mindanao. DOLE Caraga naglabas ng tulong sa 26 na magulang ng child laborer. Sa patuloy na pangako nitong itaguyod ang pagkakaroon ng child labor-free na bansa, inilabas ng Department of Labor and Employment, Agusan del Norte Field Office ang sweldo ng 26 na magulang ng mga na-profile na child laborer sa Barangay Pangailan, Santiago, Agusan del Norte, Kamakailan. Umabot sa 136 at 500 piso ang kabuuang halaga na ipamahagi sa mga benepisyaryo sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers program o tupad ng DOLE. Ang mga benepisyaryo ng tupad na pawang mga magulang ng na-profile ng mga child laborer ay nabigyan ng trabaho sa pamamagitan ng mga aktibidad ayon sa kailangan ng komunidad tulad na lamang ng pamumumpuni, pagpapabuti ng mga pampublikong pasilidad, pag-aalis ng mga bara sa mga daan ng tubig o kanal, at mga inisyatibo sa proyektong luntian o paghahalaman. Abot-abot ang pasasalamat sa DOLE ng isa sa mga benepisyaryo na si Joan Mahupay dahil sa tulong pinansyal na ipinagkaloob sa kanila ng kanyang pamilya. Anya, malaki ang pagpapahalaga nila sa pamahalaan at sa DOLE Caraga dahil sa pagkakataong ibinigay sa kanila na makapagtrabaho at tumanggap ng sweldo. Ang perang natanggap niya ayon ito ay makakatulong sa kanila ng kanyang pamilya para sa edukasyon ng kanyang mga anak at para sa kanilang pangunahing pangangailangan. Bukod dito, bumisita ang mga kawani ng DOLE Agusan del Norte Field Office sa 2 barangay sa Tubay, Agusan del Norte at nagsagawa ng face-to-face na pagsubaybay at pagsusuri sa tulong pangkabuhayan na naipagkaloob sa Barangay Binaungan at Barangay La Fraternidad noong kasagsagan ng pandemya noong taong 2020. Sa ginawang pagsubaybay, lumabas sa resulta na operational pa rin ang lahat ng naipagkaloob na tulong pangkabuhayan at patuloy na ipinatataas
ang kita ng mga pamilya dahilan upang hindi na kailanganing magtrabaho ng kanilang mga anak. Bagkus ay makapagpatuloy ang mga ito sa kanilang pag-aaral. Si Pocholo Amatos ay isa sa mga benepisyaryo ng tulong pangkabuhayan ng DOLE sa Barangay Binuangan at ibinahagi nito ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa DOLE Agusan del Norte Field Office. Sinabi ni Amatos na mula nang nabigyan sila ng tulong pangkabuhayan, naramdaman nila ang pagtaas ng kanilang kita. Nakatulong aniya ito sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang mga anak na hindi na kinakailangang magtrabaho para masustentuhan ang kanilang pamilya. Pinagtibay ng Child Labor Prevention and Elimination Program o CLPEP ng DOLE ang matinding suporta nito upang makalikha ng mas maliwanag at pantay na kinabukasan para sa mga child laborer at upang makatulong sa layuning tuluyan ng magwakasan ang paulit-ulit na kaso ng child labor sa ating bansa. At yan po ang mga good news na tampok natin ngayong umaga. Susunod na po ang ating panayam kay NWPC Executive Director Maria Criselda R.C. ukol sa gaganaping 2020 National Productivity Olympics. Mamaya po yan pagkatapos ng ilang mga paalala. Oras po natin 23 minuto matapos ang alas 11 ng umaga. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo at manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWWD Facebook page. Ito ang DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. The Philippines is one of the fastest-growing economies in the region. Thanks to a vibrant labor market composed of skilled and talented workers employed in over 1 million business enterprises in the country. To ensure the protection of workers' rights and benefits while helping enterprises become competitive and productive, the National Wages and Productivity Commission and its 16 regional tripartite wages and productivity boards were created in July 1989 through Republic Act No. 6727 or the Wage Rationalization Act. The NWPC at the national level acts as an advisory body to the President and Congress on all matters pertaining to wages, incomes, and productivity. The RTWPBs, on the other hand, are mandated to fix minimum wages for the private sector at the regional, provincial, or industry levels, and promote productivity improvement and gain-sharing schemes, particularly among micro, small, and medium enterprises. The NWPC and RTWPBs are also mandated under Republic Act No. 6971 or the Productivity Incentives Act to provide technical assistance to enterprises in the design and implementation of the productivity-based incentive scheme. Our vision is to ensure justly remunerated and productive Filipino workforce in globally competitive enterprises. Our mission is to set minimum wage that protects vulnerable workers from undue low pay and promote productivity improvement and incentive schemes among MSMEs. To realize our vision and mission, the NWPC and RTWPBs are implementing several programs and services on wages, incomes, and productivity. On the setting of wages, the RTWPBs balance the needs of workers with employers' capacity to pay within the requirements of socio-economic development. The RTWPBs, likewise, issue wage advisories to promote the implementation of the Productivity-Based Incentive Scheme, a workplace-initiated program on improving the productivity of workers and the enterprise to generate savings and additional revenues which can then be shared by the enterprise with its workers. On the productivity improvement aspect, the NWPC and its 16 RTWPBs implement the Productivity Toolbox, a package of training and technical assistance designed to help MSMEs grow, expand, and become viable enterprises.
This strategy aims to create more employment opportunities and additional income for our workers. Beneficiaries of the Productivity Toolbox can join the Productivity Olympics, a biennial national competition that recognizes the best productivity improvement practices for micro, small, and medium enterprises. The NWPC and RTWPBs implement the Tamang Kaalaman sa Kita at Kakayanan program, a public awareness campaign on the wages and productivity programs and projects that were conducted through public information assistance, development and dissemination of IEC materials, learning sessions, lectures, or seminars, and mass media and social media campaigns. In a growing and ever-changing economy, we at the NWPC and RTWPBs will continue to promote and implement programs and policies on wages, incomes, and productivity for the benefit of the Filipino workers, enterprises, and the country. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at nakatune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS-AFP, maraming salamat po sa inyo. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Sa darating na ika-19 ng Oktubre, ngayong linggo na yan, mga kamanggagawa, gaganapin natin ang 2023 Productivity Olympics. At sa pangunguna yan ng ating National Wages and Productivity Commission. Kasama po natin ngayong umaga para bigyan tayo ng detalye tungkol sa nasabing patimpalak si NWPC Executive Director Maria Criselda R.C. Magandang umaga, Edie Chris. Magandang umaga po. Ako po si Tim at kasama ko po si Ma'am Carla. Good morning, ma'am. Hello, good morning, Carla and Tim. Magandang umaga sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay. Ayan. Edie, diretso na po tayo dun sa ating topic for the day. Ngayon pong darating na Huwebes, ma'am, muling isasagawa ng ating kagawaran itong National Productivity Olympics. Pakikwento naman po sa ating mga viewers and listeners, Edie, kung ano po ba kung paano po ba nabuo itong Productivity Olympics at ano rin po ba yung layunin sa pagdaraos nitong biennial event na ito? Okay, Carla, salamat sa tanong. Itong ating National Productivity Olympics ay ating ginagawa every 2 years or biennially, no? At ito ay aming flagship advocacy campaign sa pagsusulong ng productivity improvement sa ating mga maliliit na establishments o mga micro and small enterprises. At itong pambansang competition na ito ay kinikilala natin yung kanilang mga productivity improvement programs na sa tingin natin ay makakatulong para maging magaya or maging halimbawa ng ibang mga micro, small, and medium enterprises na i-emulate nila yon or gayahin nila para mapaunlad yung kanilang mga negosyo. So, ginagawa natin ito every October at ito rin yung ating tinatawag na contribution sa pagdiriwang ng Productivity and Quality Month. At sinasabay natin ito bilang pagkilala sa mahusay na pag-empleyo ng ating mga micro, small, and medium enterprises.
since i-decrease, no, binibigyan po natin ng pagkilala yung mga MSMEs. Yeah. Sa inyo po bang datos, gaano na po ba karami yung mga MSMEs natin dito sa bansa at saang sektor din po ba sila madalas na nabibilang i-decrease? Okay, dito sa ating bansa ay gumagamit tayo, ang ating pamantayan na ginagamit sa pagtukoy ng mga micro, small, and medium enterprises ay batay sa dami ng bilang ng mga empleyado, no, ng ating mga enterprises. And in fact, ayon sa latest list of establishments ng Philippine Statistics Authority, meron tayong humigit kumulang na mga 1,080,000 micro establishments at ito ay binubuo ng 91% ng ating mga enterprises. At habang 9% naman yung tinatawag natin na mga nasa small, medium at large enterprises. Actually, kung titignan natin, yung MSME ay ang kinakatawan nito yung 99% of our establishment. At karamihan sa kanila ay nasa wholesale and retail trade. At yung iba naman ay nasa siguro mga 26% yung mga nasa accommodation and food and services activities and manufacturing. Ang pinakamaliit na bilang ng mga establishments ay nasa tinatawag natin na mining at quarrying, nasa electricity, gas and steam and air conditioning supply at yun namang mga nasa waste management at remediation activities, pag pinagsama-sama mo ay nasa 1%. So, in short, ang ating mga enterprises, karamihan sa kanila ay mga micro and small enterprises. Kaya maigting yung bibigay natin ng advocacy in the area of productivity improvement para matulungan natin na mapalago yung kanilang mga businesses. At hindi madaling advocacy kasi alam mo naman pag maliliit yung mga negosyo, syempre ang priority nila ay, alam mo yon, kumita. So kapag pumunta ka sa kanila at sinabi mong bibigyan mo sila ng training, etc., parang hindi agad nila priority ito, and therefore malaking bahagi ng aming advokasya talaga ay nakatuon sa kung paano namin sila ma-encourage na mag-implement ng productivity program, lalo na pag sinamahan na natin ito ng gain sharing program. Kaya napakalaking challenge para sa amin na baguhin yung kultura din ng ating mga businesses. Yeah, okay. Kaya dito, Sir Tim, napakagandang insentibo nitong National Productivity Olympics para naman mabigyan natin ng ng pagkilala yung mga nag-e-effort, yung mga MSMEs na nag-e-effort na ma-improve yung kanilang product. At saka para mas maengganyo pa sila nagpatupad yung mga productivity program. Siyempre dahil na-share kung ano yung mga best practices, pwedeng gayahin ng mga ibang MSMEs na di ba nagagawa yun sa kanilang mga kumpanya. Ayan. Hindi mula po dun sa sinabi niyo po na mahigit 1 million na MSMEs dito sa ating bansa. Lahat po ba sila ay maaring lumahok doon dito sa ating patimpalak? At paano po kaya kung sakaling gusto po nilang sumali dito sa Productivity Olympics? Ano po ba yung naging proseso sa pagpili natin nung paparangalan natin ngayong Webes? Okay, magandang tanong yan. As early as the first quarter of this year, yung ating mga regional boards ay nag-engganyo na ng mga micro, small, and medium enterprises na sumali, na lumahok dito sa ating pang-2 taong competition na ito. At ngayong taon, nagsimula silang tumanggap ng mga kalahok noong Abril sila tumanggap. At nagkaroon ng kanya-kanyang winners, yung lahat ng regional boards. Nagkaroon na sila ng competition doon at umabot sa 152 MSMEs, yung lahat-lahat ng na-endorse dito sa national office for screening. At ang lahat ng mga regional winners na ito ay in-endorse sa atin dito sa central office noong Hunyo. At nagkaroon naman ng technical assessment yung ating mga technical working groups.
kung sino-sino dito yung iaakyat for screening ng ating National Screening Committee at National Judging Panel. So pagkatapos ng assessment ng ating technical group ay in-endorse ng ating NWPC commissioners yung 72 regional winners para naman sa evaluation ng National Screening Committee. So medyo mahaba yung yung process ng selection kasi we have to make sure na yung talagang mananalo ay talagang magiging kumbaga ating best practice na pwede nating i-showcase sa ating mga training programs yung kanilang mga programa. Model. So model. So nung nag-convene tayo nung August nung ating National Screening Committee, so out of the the 72 regional winners na in-endorse ng ating commissioners, ay mayroon tayong napili na 30 na MSMEs na umakyat naman doon sa National Judging Panel. Yung ating National Judging Panel ay chaired by Secretary Benny Laguesma. At itong National Judging Panel, sila yung pumili ng siyam na mananalo sa bawat category doon sa 30 MSMEs na hinain natin sa kanila for national screening. Okay? So at nabanggit mo nga kanina na pararangalan natin yung siyam na nanalo sa ating 2023 Productivity Olympics Awarding Ceremony na gaganapin natin sa Crown Plaza Hotel dito sa darating na Webes, October 19. Tedious pala yung proseso. Yes. Kasi Para by email siya, ED, no? Sir T. Kasi mahaba yung proseso. At talagang minimake sure natin na yung best of the best, yung ating mapaparang. Cream of the crop. Yeah, gano'n. Saan naman po nakasentro, ED Chris, yung tema ng 2023 National Productivity Olympics at bakit rin po ito yung napili natin na bigyan ng atensyon para sa pagdaraos ng Productivity Olympics ngayon? Yes, Tim. Ang tema ng ating 2023 Productivity Olympics ay From Striving to Thriving, Reset and Reposition for Impact. Ito yung ating theme. Ang inspirasyon ng temang ito, ang patuloy na pagbangon ng ating ekonomiya dulot ng pandemya ng COVID-19. At napili namin ang temang ito para maisulong ang patuloy na paglago ng ating mga MSMEs sa gitna at pagtatapos ng pandemya. So nais nating ipakita bilang Pilipino at ipagmalaki ang kakayahan ng ating mga maliliit na mga negosyante na paunlarin ang ating mga negosyo sa pamamagitan ng mga strategies na may kinalaman sa business resiliency and productivity improvement at pakikipag-ugnayan sa mga empleyado at ano pa yung mga innovative practices nila na pwede nating parangalan. Yeah. Maganda na makita natin o ma-share nila kung paano ba yung proseso na nagpa-stay sa kanila kahit nagkaroon ng pandemic, kung paano sila emerge from the pandemic. Ayan, ED Chris, ito maganda po nga malaman po nung ating mga MSMEs na gusto na maging part nitong ating mga list of winners. Ayan. Ano po ba yung batayan o criteria doon sa pagpili po ng ating mga awardees ngayong taon? At ito maganda rin pong malaman po, no? Ano po yung maaari nilang matanggap? Ayan. Ano po yung premyo dito sa National Productivity Olympics na gagawin po natin ngayong Webes? EV? Yeah, para sa ating competition this year, 4 na major criteria ang ating ginamit sa pagpili. Una muna yung business excellence. Ito ay 50%. And then pangalawa yung employee engagement and expansion, which is 30%. Pangatlo yung innovation and green initiative, which is 15%. At pang-apat yung corporate social responsibility. Ito yung which is 5%. So sa business excellence criteria, tiningnan natin ang business sustainability at total productivity ng mga kalahok, ng mga MSMEs. Gaano ba nila
kahusay ginagawa ang kanilang negosyo sa pamamagitan nitong mga tinatawag natin na key performance indicators na ito. Tinignan din natin yung kanilang financial performance or financial standing para sa taong 2021 at 2022. So yun yung business excellence criteria. Mabigat yun kasi 50% yun. Okay. Pangalawa naman, sinuri din natin yung kani-kanilang mga employee engagement programs. Siyempre kasi tayo, ang NWPC is attached to the Department of Labor and Employment. Kaya dapat tignan natin ano ba yung mga employee engagement programs at employee preservation initiatives na ini-implement nitong ating mga kalahok. Sila ba ay nagbibigay ng karagdagang trabaho o hanap buhay sa kanilang komunidad? Ito, tinignan natin ito. At sabi ko nga kanina, ito ay nasa 30%. So malaking porsyento rin yun. Pangatlo, doon naman sa kanilang innovation practices. Importante ito sa atin kasi dito, pagdating sa implementation ng innovation practices, dito mo makikita kung sino yung mga establishment na talagang mahuhusay, mga resilient, 'di ba? So yung talagang naiiwan dito sa sa ating pagnenegosyo, no. So tinitignan natin 'yon at meron ba silang mga green initiatives na ipinatutupad sa pagpapatakbo ng negosyo nila kasi ito ay contribution naman natin sa at mga advocacy about climate resiliency. So kasama rin ito. Ito lastly, sustainability. Yung pinakahuli natin, yung corporate social accountability. Tinitingnan natin ito sa mga kalahok. Sino ba sa kanila ang may pakialam at pagkalinga sa mga kanilang customers, sa kanilang community, sa publiko na kanilang siniserbisyohan, ano? Hindi lang yung pagninegosyo kung hindi meron ba silang mga community activities. So ang mananalong dito sa mga to, sa pag-review natin itong mga criteria, yung mga siyam na mananalong establishments ay makakatanggap bukod sa napakagandang trophy namin, ay mananalo sila ng cash prize na 120,000 pesos. Wow. Sa tatlong categories, agribusiness, industry, at saka service sector. And of course, meron din tayong tinatawag na, of course, priority endorsement doon sa training programs ng NWPC. So, syempre, kung halimbawang nasa 15,000 yung binibigyan natin ng technical assistance. O pag humingi sila ng technical assistance sa atin, priority sila. So, maitasama sila dun sa ating mga magiging priority. Yan ang ating yan ang ating mga premyo. Pero doon naman sa mga na nominate sa screening ng national judging panels actually, lahat ng national finalists na napunta na kanilang tinignan ay makakatanggap din lahat yun ng 15,000 pesos bawat isa. So walang talo. Yeah, walang uuwing luwaan. Doon sa so malaki din yon na premyo para lang alam mo yon, patuloy nating maengganyo. Halimbawa yung mga hindi nanalo pero they made it to the national screening, baka sa susunod na round, 'di ba, pagbutihin nilang mabuti at sila naman ay ma-recognize sa kanilang productivity improvement practices. Kasi for sure, ED, Sir Tim, doon pa lang sa regional winners, nakita na natin na meron silang mga hakbang na tinake para ma-ensure yung productivity nila. Na kasama na doon yung mga programa para sa mga empleyado. So, dapat talaga, bigyan din natin sila ng konting insentibo. Kaya yung 21 na yun, kasi siyam yung ating mananalo. Meron pa rin silang matatanggap. Oo. Yung may matatanggap pa rin silang 50. Kaya join na kayo. I-decrease na banggit po ninyo na magkakaroon ng priority endorsement yung mga mananalo ngayong Productivity Olympics kasama yan sa inyong mga training programs at webinars. Ano po bang mga klaseng mga pagsasanay yung maaari nilang makuha o para sa ating mga kamanggagawang nakikinig ngayon, yung maaari nilang lahukan mula po sa inyong tanggapan sa NWPC?
Oo, Tim, salamat sa tanong. At kanina nabanggit ko na priority endorsement sa aming mga training programs, 'di ba? At ipinakita rin kanina doon sa video, yung ating tinatawag na productivity toolbox. Ito yung ating package of technical assistance to MSMEs at ito ay nahahati sa 3 kategorya ng pagsasanay na maaari nating maibigay ng libre sa ating mga mananalong MSMEs. Ito ang tinatawag natin na basic training, intermediate training, at advanced training. So laderize yung ating training programs for MSMEs depende sa resulta ng analysis ng ating mga technical staff sa region. At ano ba yung sa tingin nila mas magandang productivity program na pwedeng i-implement sa establishment para makatulong na mapalago yung kanilang business. Sa 3 kategoryang ito, yung tinatawag natin na basic training, ito yung mga tinatawag natin na foundational courses on productivity, values, working conditions. So it's essentially focused on changing the mindset and the culture of the organization towards coming up with good working systems and basic business systems. Katulad ng 7S of good housekeeping, yung tinatawag natin na STIB values, STIB bayanihan. What are the work ethics of a productive worker? That's very important to mold the work ethics of our workers in the companies. And then meron din kaming binibigay. Ito naman ay para sa mga estudyante na na pipili pa lang ng kanilang courses sa pagka-college nila. At ito yung tinatawag namin na productive career choice. So tinutulungan din yung mga estudyante na maghanap ano ba yung career opportunities na sa tingin nila ay saan sila nabibilang. Kaya tinatawag natin yun na productive career choice kasi wala tayong dapat sayangin na panahon ng pagsasanay para ma-ensure na yung mapipili nilang course ay talagang magbibigay sa kanila ng ng magandang career pag naghanap na sila ng trabaho. So yun yung nasa kategorya ng aming basic training. Doon naman sa mga immediate training, ito ay mabibigyan sila ng mga pagsasanay sa application ng mga productivity tools and technologies katulad ng service quality, retail merchandising, lean management. So very technical na itong mga to. Meron din kaming social media marketing, and then yung nabanggit ko nga kanina na module na very patok na patok ito during the pandemic, yung business continuity and resiliency planning. Kasi tinulungan natin yung mga establishments na kung paano nilang itutuloy yung kanilang business sa pagpaplano kahit na nasa pandemic tayo. Meron din tayong employee engagement module, and then work-life balance, yan, usong-uso yan ngayon, diba? So meron din tayong module dyan. And then dun sa advanced training naman, after the implementation of productivity programs, tinutulungan namin yung mga companies paano naman mag-implement ng mga productivity incentive schemes. So okay, lumago yung negosyo nyo. So dapat naman makinabang din yung mga workers. So we teach them or we guide them on how they can come up with a good key performance indicators that they can use whenever they decide to come up with a productivity incentive schemes. So yun yung mga programa na ibinibigay namin. And kung yung mga enterprises na nanalo ay sila ay gusto nilang mabigyan ng training in all these aspects, priority. Yan. So napakaganda nung very holistic yung approach nitong ating mga technical trainings na pinoprovide ni NWPC. At talagang may ensure ang sustainability ng ating mga businesses dahil dito sa mga training. Oo, kasi hindi lang basta technical, no? I-decrease 13 yung ipinoprovide natin. Meron din tayo on soft skills, ganyan. Meron din yung mga business trends, yung mga kung ano yung kakailanganin para mag-continue yung kanilang mga businesses after dito sa ating tinatawag na post-pandemic era. Ayan. Ngayon, i-decrease kung
itong ating mga businesses, itong ating mga establishments, kung nais po nilang lumahok dito sa Productivity Olympics, hindi lang doon, pati po doon sa ating mga technical trainings na gusto po nilang ma-avail, ayan. Saan po kaya nila maaaring ma-contact ang National Wages and Productivity Commission? Edie? Yes, Carla. Sa lahat ng ating mga MSMEs at saka manggagawa na nais pong mag-avail ng ating mga programa at serbisyo, makipag-ugnayan lang po sila sa aming mga opisina sa regions, ang ating Regional Tripartite Wages and Productivity Boards, at sana maipakita dito sa ating screen yung mga lugar ng ating mga iba-ibang rehiyon ma-flash dito sa ating screen. But anyway, meron kung hindi man yun nila makita ay pwede silang makipag-ugnayan sa aming opisina sa National Wages and Productivity Commission dito sa DY International Building, or they just visit our website sa www.nwpc.dole.gov.ph para makita nila yung buong detalye about the programs and services of our office. And in that regard, gusto ko ring sanang i-plug na sa darating na Productivity Olympics ay magkakaroon din kami ng soft launching ng aming website na maganda siya at bonggang-bongga dahil AI-powered na ang aming website. Okay. Keeping up with the digital trend, with the Of course. changing times. Ayan. Okay. At this point, Edie Chris, binibigay na po namin sa inyo ang pagkakataon na magbigay ng mensahe at anyayahan na rin yung mga kamanggagawa natin, employers, at mga katuwang natin sa pagsusulong ng productivity sa mga lugar paggawa, lalo na itong nalalapit na pagdaraos ng National Productivity Olympics. Go ahead, Edie Chris. Yes, okay team, thank you. Bukod po sa pagtatakda ng minimum wage, isa sa pangunahing mandato ng NWPC ay is to strengthen the link between wages and productivity. And this is, as I said earlier, one of the most challenging and yet rewarding mandate of the NWPC. This is the reason why we are actively advocating for MSMEs to go into productivity improvement so that we can actually help them to become more resilient and more competitive. At kaugnay po nito, inaanyayahan namin ang lahat ng mga nanonood ng 2023 Productivity Olympics Awarding Ceremony na nagaganapin po sa darating na ika-19 ng Oktubre. 3:00 po ito ng hapon at pwede nyo po itong mapanood din ng live sa aming Facebook page at sa Facebook pages din ng aming mga regional boards. At sa araw na yan, bibigyan natin ng parangal at pagkilala ang mga enterprises na may pinakamagandang best practices on productivity improvement and gain sharing schemes na ipinatutupad para sa paglago ng mga negosyo at para sa pagiging produktibo ng ating mga manggagawa. So inaanyayahan ko ho kayong muli na subaybayan yung ating Productivity Olympics Awarding Ceremony sa darating na October 19. So yun lang, Team and Carla. At maraming salamat sa pagkakataon na ito na ibinigay ninyo sa NWPC para ma-promote natin ang ating napakagandang programa. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat po, Edie Chris. Hindi na namin kayo patatagalin pa. I'm sure very busy kayo dyan sa NWPC dahil sa nalalapit po nating awarding ceremony na maaaring tunghayan via the Facebook Live. So maraming salamat po sa pagpapa-unlock po ninyo sa amin lagi dito sa Dole sa AFP Radio, Edie. More power po sa inyo dyan sa NWPC. Thank you. Salamat din sa inyo, Team and Carla. Bye-bye. Thank you po. Thank you po. At narinig po ninyo mga kamanggagawa si National Wages and Productivity Commission Executive Director Maria Criselda C. Ayan, maaari nyo pong bisitahin yung kanilang official website sa www.nwpc.dole.gov.ph para naman po dyan sa
mga detalye ng kanilang training at iba pang mga serbisyo na hatid ng NWPC para sa ating mga kamanggagawa. Nandiyan din, Sir Tim, yung sa mga link sa website ng ating mga regional wage boards. Yes, oo. Kung gusto nyong makita yung links ng kanilang mga RTWPBs, meron din silang Facebook page. I-follow nyo lamang po yan, mga kamanggagawa. I-type nyo lamang ang National Wages and Productivity Commission sa inyong mga search bars. Ayan. At saka sa Facebook, i-follow nyo na yan para sa October 19, sabay-sabay nating tunghayan kung sino yung mga winners natin sa 2023 National Productivity Olympics. Ngayon pa lang, kino-congratulate na. Yes. Para naman po sa iba pang mga labor-related na tanong o kung may nais pa kayong malaman o ireklamo, bukas din po 24/7 ang DOLE Hotline 1349. I-dial nyo lamang po yan sa inyong mga telepono. At maaari din po kayong tumawag sa aming DOLE Mobile Hotline number 0931-066-2573. Lunes yan hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Pwede rin kayo mga kamanggagawa mag-send ng email sa amin via hotline 1349@dole.gov.ph o kaya ay mag-direct message sa aming Facebook page para sa inyong mga labor and employment concerns. Hanapin nyo lang ang official and verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. I-like nyo na rin yung ating mga Facebook page. Yung ating Facebook page habang nandyan kayo. At mag-subscribe na rin sa ating YouTube page para lagi kayong updated sa mga balita at programang hatid sa inyo ng DOLE. Yan, napaka-informative ng ating episode ngayon. Maraming matutunan sa ating episode today. Oo. At dahil dyan, isa na naman pong episode ng ating napagsamahan, mga kamanggagawa. Sa susunod na Martes, isa na naman pong programa ng DOLE ang ating tatalakayin dito pa rin sa Armed Forces Radio, DWWD 1134 kHz at DOLE Official Facebook. Sa ngalan ng aming mga kasamahan sa DOLE Information and Publication Service, at sa tulong ng ating mga katropa sa Armed Forces of the Philippines Radio, ako pong muli si Tim Laderas. Ako naman po, Carla San Diego Malabanan. Tutok lang po ulit kayo sa susunod na Martes para sa iba pang mga programa at serbisyong hatid ng DOLE sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lamang yan sa DOLE sa AFP Radio. Oras po natin, 11:59 a.m. Kayo ay nakatutok sa DWWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.